Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga kagiliw natin na tagapakinig. Ako si Steven, at ang karanasan na ibabahagi ko ay karanasan ng aking lolo Mundoy. Noong mga panahong bata pa lamang ang aking ama. At para maging malinaw ang pagsasalaysay ay isusulat ko ito sa katauhan ng aking lolo Mundoy. Ako si Mundoy. Ipinanganak at lumaki dito sa isang bayan sa Laguna. Dito na rin ako nagkaroon ng asawa, si Elvira. Payak lamang ang aming pamumuhay. Pag-uuling at pag-aalaga ng mga bibi at itik ang aming hanap buhay noon. May maliit din akong sakahan na ipinamana pa sa akin ng aking ama. 2 beses ko makapagtanim ng palay sa sakahan dahil sa puro mano-mano ang ginagawa naming pagsasaka. At ang tanging katulong ko sa pagsasaka ng panahon na ito ay ang kalabaw na mula pa sa aking ama. Maayos naman kaming namumuhay ng simple at tahimik. Sa lugar namin ay hindi lingid sa amin ang usapin tungkol sa mga hindi normal. Partikular na sa usapin ng aswang. Ganun pa man ay hindi pa naman ako nakakaranas ng sinasabi nilang bagat. Pero ayon sa aking ama, kaya umano hindi ako nakakaranas ng ganun. Tinaasan umano ng aking lolo Tawi, ang tinatawag nating tungan. Ang aking lolo Tawi ay ama ni tatay, pero namatay na ito nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Si Tatay Arniso ang madalas kong katuwang sa aming sakahan. May edad na rin kasi sila ni Nanay Wanda kung kaya't sa amin na lamang na mag-asawa sila tumira. Nagustuhan din naman yun ni Elvira. Magkasundo ang asawa ko at si Nanay. Maaga kasing naulila sa magulang ang asawa ko. At sila Nanay at Tatay na ang nagtayo bilang magulang sa kanya. Dahilan para mas lalo pa kaming mapalapit sa isa't isa. Matalik namang kaibigan si Tatay at ang ama ni Elvira. Kung kaya't naging magkasundo ang asawa ko at ang aking ina. Lalo na at ang mga kapatid ko ay nagsilipat na sa Manila. Nang magkaroon sila ng trabaho at doon na nagkaroon ng sarili nilang pamilya. Isang araw, may isang pamilya na lumipat sa lugar namin. Nagtayo ang mga ito ng kubo nila sa kabilang bahagi ng lupain. May isang pila-pilang layo nito sa bahay namin. At ang kinaroroonan ng bahay nila ay nasa baba na bahagi ng burol na napapalibutan ng mayabong na punong kahoy. Nakikita namin ni Tatay ang padre de pamilya sa tuwing nasa palayan kami noon. Sinusubukan itong kausapin ni Tatay, pero lumalayo sa kanyang lalaki na parabang ayaw nitong makipagkilala sa kanila. Dahil doon ay hindi na muling nakipag-usap pa si Tatay sa padre de pamilya noon. At doon na unti-unting may naririnig kaming nangyayari sa aming lugar. Ang unang mga nangyari ay ang pagkawala ng alagang hayop ng kapitbahay namin na mag-asawang Hiro at Mona Lisa. Baboy ang alaga ng kapitbahay namin na nawawala nun. Mantakin mo ba naman, 3 baboy ang nawala sa isang gabi. Unang pinaghihinalaan nila ay magnanakaw ang kumuha. Pero ng mga panahon na ito, kahit pa naghihirap pa mga tao ay wala pang nabalitang may magnanakaw sa aming lugar. Tanging gabi lamang na yon ang napapabalitang may nawalang baboy. Sayang at malalaki ang mga ito. Ganun pa man ay wala nang nagawa pa si Manong Hiro dahil sa hindi na nakita pa mga baboy na yon. Nang hapon na yon ay pumunta ako sa sakahan para ipastol ang pinakawalan kong mga itik. Kulang-kulang 200 ang bilang ng mga itik na ito. Sa kabilang bahagi ng palayan ay nakita ko ang padre de pamilya ng mga bagong salta na nakatingin sa akin noon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumisi ito. Kumaway. Ngumiti din naman ako at binati siya ng magandang araw. Pero tila ba natigilan ako nang makita ko ang suot nitong pang-ibaba noon. Maraming tuyong dugo ang suot niya. Bumalik na lamang ako sa ulirat nang tinawag ako ni Tatay. Kung kaya't ipinagpatuloy ko ng pagpapastol sa mga itik noon. Pinapasok ko na mga ito sa kulungan na nasa ibabang bahagi ng aming bayan.
kung saan may bahagi doon na may tubig at ang kalahating bahagi ng lugar kung saan sila sumisilong at nangingitlog. Habang nagpapastol sa mga itik ay hindi mawala sa isipan ko ang nakita ko sa puruntong ng lalaking yon. Hindi kaya nasugatan lang siya at hindi siya nakapagpalit kaagad? Patanong na wika ni tatay matapos kong sabihin ito sa kanya. Siguro nga tay. Siguro mali yung iniisip ko. Sinabihan naman ako ni nanay na bilisan ko para makauwi na kami kaagad. Walang kasama si nanay at Elvira sa bahay. Nanguha pa ako ng konting gulay na nakatanim sa may pilapil sa gilid ng bukid kung saan ang bahay namin ay nasa itaas na bahagi noon. Hindi ako pumasok agad sa bahay nang matapos ako sa aking ginagawa. Pumunta ako sa harapang bahagi ng bahay. Doon ako dumaan sa gilid. Pagdating ko sa harap nun, may nakita akong babae na nasa labas ng aming bakod. Sa kabilang bahagi ng aming bahay ay taniman ng kamoting kahoy. Kami pa rin ang nagmamay-ari ng taniman na ito. At ang dahon ng aming kamoting kahoy ay bukas sa kung sino man ang may gustong gumulay nito. Pero hindi naman lahat sa amin ay marunong magluto ng gulay. Kung sino lang ang may alam kung paano ito lutuin, sila lamang kumukuha sa aming taniman. Kung kaya't paminsan-minsan ay may tao na kumukuha doon. At ito nga ang nangyayari ng hapon na yon. May babae sa gitna ng taniman ng kamoting kahoy. Ang buong akala ko ay kumukuha ito ng talbos. Pero nagtataka ako dahil hindi naman ito gumagalaw sa kanyang kinaroroonan. Animoy nagmamasid lamang ito sa mga nangyayari sa aming bahay. Sa inis ko, kumuha ako ng bato. Inihagis ko yun sa lugar kung saan ang nakita kong tao. Hindi naman ito tinamaan pero nakita ko ang mabilis ng pagkilos. At sa isang iglap lang ay nawala na ito sa gitna ng taniman. Hinanap ko pa ito sa paligid pero wala na talaga akong nakita pa. Maya-maya pa ay may dumating na 3 dalagita. Anak ito ng isa pa naming kapitbahay. Kasama niya ang kanyang 2 kaibigan at inutusan siya ng nanay niya na manghingi ng talbos ng kamote. Hinayaan ko naman sila na manguha. Pero sinabihan ko sila na mag-ingat sa kasukalan, gawa ng baka may ahas at matuklaw sila. Nanghiram pa sila ng itak sa akin kung kaya't pinahiram ko naman nun. Kalahating oras lang naman ang tinagal ng mga bata sa taniman ng kamoting kahoy. Nang binalik na nila sa akin ang itak, dali-dali na rin akong pumasok sa bahay. Nadatnan kong abala sina Elvira at nanay sa paghahanda ng kanilang lulutuin sa hapunan. Ilang sandali pa ay tinawag ako ni tatay. Pinapalabas niya ako sa bahay at animoy ganun na lamang ang kanyang pagmamadali nun. Nang makalabas na ako ng bahay, kagad niya akong dinala sa medyo may kasukalan na bahagi ng kakahuyan kung saan may irigasyon na siyang dinadaluyan ng tubig. Doon niya nakita ang mga buto na hindi namin malaman kung buto ba ng tao o buto ng hayop. Hilaw naman ang mga buto pero tila bang inatngat na ang laman ng mga ito. Naghanap pa ako ng ibang pagkakakilanlan sa buto para malaman ko kung buto ba yun ng tao o buto ng hayop. Hanggang sa makita ko ang bungo ng baboy nun. Hilaw yun. At sa itsura nito ay tila ba hindi pa yun ganun katagal na natanggalan ng laman. Kaya kaagad kong tinawag si tatay. Mga buto ng baboy yan, tay. Nandito yung bungo, oh. Wika ko habang tinuturo sa kanya ito. Kaagad naman akong umalis sa lugar at pinuntahan si Mang Hiro para ituro sa kanya kung ano ang nakita namin ni tatay. Hindi naman napigilan ni Mang Hiro ang mapamura nang makita niya mga buto at bungo na nakita namin ni tatay nun. Sinabi niyang kung yung haba ng buto ng baboy ang pagbabasihan, kasing laki ito ng kanyang mga baboy na nawawala. Napapalatak na lamang si Mang Hiro. Maging kami man ni tatay ay nanghihinayang sa mga baboy niya. Unang beses itong nangyari sa lugar namin gaya ng sinabi ko. At talagang hindi namin inaasahan ng ganitong uri ng pangyayari. Sa gilid naman na bahagi ng kakahuyan ay may daan patungo sa kabilang barangay.
Dito dumadaan ang mga tao mula doon papunta sa lugar namin. Maliban kasi sa mabilis ay tahimik pang daan sa lugar na ito. At maging kami man kapag nakakaanis sa kabilang barangay ay dito na rin dumadaan. Samantalang ramdam namin ang panghihinayang at lungkot ni Mang Hiro ng mga oras na yon. Wala talaga kaming idea kung bakit ganun ang nangyari sa kanyang mga alaga at kung anong klaseng hayop ang kumain sa mga ito. Bakit parang sanay na sanay sa pagngatngat ng hilaw na hayop ang kung ano ang nilalang na nambiktima sa mga yon? Dahil sa takip silim na ng mga oras na yon, umuwi na kami. Umuwi na rin si Mang Hiro kahit na dismayado ito sa aming natagpuan sa bahaging yon ng irigasyon. Habang kumakain ng hapunan, napag-usapan namin kung ano ang nakita namin kanina sa may irigasyon. Noong una, hindi pa nila pinaniwalaan. Pero si tatay na rin ang nagsabi sa kanila na totoo ang nakita namin na yon. Paano nangyari yon? Wala namang nabalitang may aswang dito sa lugar natin. Wika ng asawa ko. Yan nga din yung pinagtataka ko eh. Bakit may ganung mga nangyari sa mga baboy ni Paring Hiro? Sagot ni tatay. Bigla namang pumasok sa isipan ko ang lalaki na nakita ko kanina sa palayan. Hindi ako mahilig mambintang sa kapwa pero kakaiba ng mga sandaling ito. May kutob akong hindi maganda sa pamilya na bagong salta. Kahit pa hindi ko naman naengkwentro ang buong pamilya noon. Ganun pa man ay sinarili ko na lamang ang mga hindi magandang kutob ko sa bagong salta na ito. Hanggang sa natapos na kami sa paghahapunan. Saglit kaming nanatili sa sala para makinig ng balita sa radyo. Wala pa kaming telebisyon ng mga panahon na ito. At ang pagkakaroon ng telebisyon ang isa sa hangarin ko na sana bago pa man lumaki ang tiyan ng aking asawa, mabili ko na. 9:00 ng gabi. Niyaya ko na si Elvira na magpahinga na sa silid namin. Ganun na rin ang aking magulang. Pumasok na rin sila sa kanilang silid. Kung may pinagpasalamat man ako kay tatay noon ay yun ay ang pagkakaroon niya ng kaalaman sa paggawa ng matibay na bahay. Gawa sa solidong tabla at kahoy ang bahay namin. Maging ang sahig at dingding, gawa ito sa makapal na tabla. Nagkikwentuhan kami ni Elvira habang nakahiga. Sinabi ko sa kanya na malapit ko nang mabuo ang ipon ko para sa pangbili ng telebisyon. Hindi ko na namalayang nakatulog na ako habang nag-uusap pa kami ni Elvira. Hating gabi, nagising ako sa mga yugyug ng misis ko. Pupungas-pungas pa ako habang nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari. Pakinggan mo yung ingay sa labas, bulong niya. Hindi ko maman napapakinggan kung anong ingay nun. Pero kaagad kong naisip ang bintana na nasa silid namin. Bumangon ako at lumabas sa kulambo. Buwaba ako sa papag na nakaangat sa sahig kung saan kami nakahiga nun. Kinapa ko ang ilaw na para sa labas at binuksan. Nagulat na lamang kami nang may biglang pumagaspas mula sa labas. Tila ba may hayop na nakatambay sa labas ng bintana at bigla na lamang nagulat nang buksan ko ang ilaw. Kaagad itong pumapagaspas nun. Kasunod noon ay ang pag-amoy ko ng mabahong amoy na nakakasulasok. Ano yun? Tanong ng misis ko. Hindi ko alam pero ang baho. Ilang sandali pa ay narinig ko ang pagtawag ni tatay sa pintuan ng silid namin. Sinabihan niya akong huwag ko nang patayin ang ilaw sa labas. Hayaan ko na lamang ito nang nakabukas noon. Elvira, pasuotin mo ng kulay itim na damit. Bilin pa ni tatay. Sumunod ako sa sinabi niya. Lumiwanag ng labas at unti-unti namang nawawala ang baho ng amoy. Bumalik kami ni Elvira sa pagtulog. Kinabukasan pagkagising namin ay kaagad kong hinanap si tatay. Ayon naman kay nanay ay naroroon ito sa palayan. Nagbilin din siya kay nanay na sumunod ako sa kanya kapag nakapag-almusal na ako. Nang malaman ko yun ay nagmadali naman akong kumain na ng almusal at nagpaalam na kay nanay at kay Elvira. Pinuntahan ko na si tatay sa palayan.
Habang naglalakad papunta sa lugar ay nakasalubong ko si tatay, kasamang isa naming kabarangay. Nakikita kong pag-aalala sa mukha ng taong ito habang nag-uusap sila ni tatay noon. Ayon sa kanya, kailangan niya makahanap ng magaling na albularyo. Hindi siya naniniwala na dahil lang nasobran sa pag-inom ang kanyang nakababatang kapatid kung kaya't nagkasakit ito ng matindi noon sa isang iglap lamang. Nakiris ako sa sinabi ng lalaki na kinilala namin sa pangalang Nelmar. Yung kapatid naman nito, si Melchior. Kabilang din sila sa mga taong madalas na dumadaan sa shortcut na daanan papunta sa kabilang barangay. Lalo na itong si Melchior dahil ang mga kaibigan niya ay nakatira sa kabilang barangay na yon, kung kaya't madalas siyang pumupunta sa lugar. Tinanong ko naman si tatay kung ano pa ang gawain na naiwan sa palayan, na ako na lang sana magtatapos ng gawain doon. Hindi naman pumayag si tatay at sa halip ay sinabihan niya ako na umuwi na lamang sa bahay. Samahan ko muna si Nanay at Elvira. Siya naman ay sasamahan niya si Nelmar na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Kilala ko naman ang kaibigan ni tatay, si Manong Pirot. Isang magaling na albularyo na nagmula pa sa isa sa mga lugar sa Panay. Kaya Pirot ang tawag sa kanya ay dahil sa malitang kaliwang mata ng taong ito. Dahil sa sinabi ni tatay kung kaya't bumalik na lamang ako sa bahay. Pagdating naman sa dulong bahagi ng palayan kung saan tatawid na ako ng irigasyon, papunta sa bahay noon. Doon naman lumiko si na tatay at Elmar papunta sa bahay ni Manong Pirot. Ako naman ay diretsyo na sa bahay. Pero ganun na lamang ang pagtataka ko nang makita ko ang bagong salta na lalaki sa ibabang bahagi ng taniman namin ng kamoting kahoy. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Muli akong nagkaroon ng masamang hinala sa kanyang ginagawa sa lugar na yon. Animoy may hinuhukay ito na parang wala naman. Nang makita niya ako, nag-angat ito ng paningin. Ngumiti sa akin ang lalaki. Pero kakaiba ang ngiti na yon. Hindi ko masabi kung ngiti nga ba yon dahil nakalabas na ang mamula-mula nitong ngipin na siyang nagbigay sa akin ng kilabot. Sanay naman akong makakita ng mamula-mulang ngipin dahil sa nagnganganga din naman ang aking magulang. Pero yung pagiging mamula-mula ng ngipin niya, kakaiba. Lalo na't ang ngipin nito ay tila ba patulis na malaki ang puno nito at matalas ang dulo. Bagay na noon ko ba lamang nakita sa tanang buhay ko. Magsasalita na sana ito pero mabilis ko na siyang tinanong kung anong ginagawa niya sa lugar. Libingan ng mga nawawala sa tamang daan, wika nito. Pagkatapos ay humalakhak ng malakas noon. Sa isip-isip ko pa, nawawala na yata sa katinuan ng taong ito. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang sumagot siya ng, "Hindi ako nawawala sa katinuan. Malawak ang isipan ko, iho. Kasyang-kasya ka dito." Humalakak pa ito. Sa sinabi na yun ng lalaki ay nakaramdam ako ng takot at inis. Hinigpitan ko ang hawak sa aking dalang tabas. Yung tabas ay isang uri ng mahabang patalim na parang kawit ang disenyo na siyang ginagamit sa pagtatabas ng damo sa mga pilapil o sa taniman man ng tubo. Ang kaninang paghahalakak ng matanda, napalitan ng seryosong pagmumuka. Animoy hindi niya nagustuhan ang paraan ng paghawak ko sa tabak na yon. Ganun pa man ay hindi ako nagpatinag. Umaga yon at kakasikat lamang ng araw, kung kaya't alam kong lamang ako sa lakas kung sakaling aswang ang matandang ito. Habang naglalakad ay sinabihan ko ang lalaki na ang tinatapakan niyang lupa ay pagmamay-ari ng pamilya namin. Kung kaya't pag-isipan niya munang mabuti kung ano ang binabalak niya. Muli namang ngumisi ang lalaki habang sumasagot ng, "Ganun ba? Sige. Asawa mo ba yung buntis? Alanganin pa yun sana pero pwede na." Sa uri ng pagtawa nito ay alam kong may iba itong pinapahiwatig. Nanggigigil ako sa sinabi ng lalaki pero mas inisip ko ang kaligtasan ng aking pamilya.
Pag-uwi ko sa bahay ay kaagad ko nang hinasa ang tabak na hawak ko kanina, samantalang si nanay naman ay nagtataka kung bakit yata gigil ako sa paghasa noon. Sinabi ko kay nanay na mamayang gabi ay sila muna ni Elvira ang magtabi, na may aasikasuhin ako. Tinanong niya ako kung nasaan si tatay. Sinabi ko naman kay nanay kung saan pumunta ito. Nagulat si nanay sa sinabi ko sa kanya. Kilala niya umano ang magkapatid na Nilmar at Melchor dahil sa madalas dumaan ang magkapatid sa bahay papunta sa kabilang barangay. Sinabi ko rin kay nanay kung ano ang sinabi sa akin ng matanda. Natakip niya ang kanyang bibig at sinabing walang takot ang lalaki. Kulang na lamang umano ay sabihin nito sa akin na sila ang may gawa ng mga kababalaghan na nangyari sa aming lugar. Sinabi ko rin kay nanay na may hinala akong ang matanda ang salarin sa nangyari sa baboy nila Manghiro. Dahil sa wala namang ganong pangyari sa lugar namin noon. Ngayon lang nagkaroon ng ganon na salot sa lugar simula nang lumipat ang pamilya ng lalaki noon. Natatakot ako sa pwedeng mangyari, anak. Wika sa akin ni nanay. Sinabihan ko naman siyang wala siyang dapat ikatakot. Lugar namin ito. Kung kaya't natural lamang na tumayo kami kung ano ang tama. Wala pa man ay inaawat na ako ni nanay kung ano-ano ang sinasabi sa akin. Kesyo lumayo na lamang kami sa gulo na huwag na kaming lumaban, baka kami ang mapahamak. Inawat naman ni Elvira si nanay nun. Sinabihan niyang kumalma lamang ito. Alam naman namin ni tatay kung ano ang aming ginagawa. Dahil sa nalaman ni nanay kung kaya't hindi na niya nagawa pang magluto ng pananghalian. Kami na lamang ni Elvira ang nag-asikaso sa kusina. Habang kinakausap namin si nanay na kumalma lang, dahil para din naman sa kaligtasan ng lahat ang binabala kong gawin nun. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang nakauwi si tatay. Kasama niya na mga oras na ito si Manong Pirot. Tinanong ko naman si nanay kung ano na ang nangyari kay Melchor. Dito ay umiling-iling ng ilang saglit ang manggagamot. Kagabi pa nawalan ng buhay si Melchor. Hindi na yung katawan ni Melchor ang nakita nila kaninang umaga. Yung totoong Melchor patay na. Wika sa amin ni Manong Pirot noon. Napatingin ako kay nanay at sinabi na, "Ayan ay, isa na sa kabarangay natin yung nawalan ng buhay. Ito ba yung sinasabi mong umiwas kami sa gulo?" Si tatay naman ay naguguluhan kung anong ibig kong sabihin. Kaya ikinuwento ko kay tatay at Manong Pirot kung anong sinabi sa akin ng lalaki kaninang umaga habang naglalakad ako pa uwi. "Abay matapang, no? Ano ba yung pinagmamalaki niya?" Patanong na wika ni Mang Pirot noon. Sinabi ko rin sa kanila ang pagbabanta sa akin na matanda tungkol sa pinagbubuntis ng aking misis. Dahilan para magalit ako. At ngayon ay handa nang humarap sa kanila. Nagsabi si Manong Pirot na hindi namin kailangang makipaglaban ng patayan sa lalaking yon. Kapag ginawa naming makipaglaban ng pisikal sa lalaki ay pagtatawanan lamang kami at paglalaruan. Gawa ng hindi ordinaryo ang lalaki na aming kakaharapin. Ako na ang bahalang humarap sa kanila. Batid kong hindi lamang nag-iisa yan. Pero alam ko na isa lang ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mga yan. Yung padre di pamilya. Nagawa ko ng hinaan ng lakas ng lalaki kanina nang kinuha ko yung kaluluwa ni Melchor na bihag ng nilalang. Malaking epekto ng ritual ko sa kanya. Kaya alam kong alam niyang may isang albularyo sa lugar na ito na kayang-kaya siyang harapin. Sabi ni Manong Pirot. Dagdag pa niya, magiging porsigido o mano ang nilalang na biktimahin si Elvira para makuha ang sanggol. Dahil ito lang ang tanging paraan para bumalik ang nawala niyang lakas kanina. Ganun pa man ay muli kaming sinigurado ni Manong Pirot na wala kaming dapat ikabahala. Hindi niya hahayaan na may mangyaring masama sa aking asawa. At lalong hindi niya hahayaan na muling may mabiktima ang nilalang sa lugar namin. Magiging isa itong bahid sa kanyang kakayahan, lalo na't nasa ilalim ng kanyang proteksyon ng aming lugar. At para hindi malaman ng nilalang na nasa bahay itong albularyo, binaba niya ang kanyang bakod at proteksyon sa katawan.
para kapag pumunta ang nilalang sa bahay, hindi nito malalaman na may kasama kaming isang malakas na albularyo. Sumapit ang 5:00 ng hapon. Nagsimula ng maglakad-lakad ang isang batang babae sa labas ng bakuran. Kung sa mata ng ordinaryong tao ay normal lamang ang batang babae na ito, sa mata ni Manong Pirot, hindi. Ang totoong anyo umano ay isang matanda na, at kung hindi siya nagkakamali ay asawa ito ng lalaki. Nagpapanggap lamang na bata ang nilalang na ito. Pabalik-balik lamang ito sa labas ng bakuran. Nakayuko ito kung maglakad na animoy, may hinahanap nun. Pero ayon kay Manong Pirot, wala umano. Sinisipat nito kung saan naroroon si Elvira, at para mawalan ng kontrol sa sarili ang babae ay pinadungaw ni Manong Pirot si Elvira nun. Sa may pintuan, suot ang kulay pulang bestida. Hindi nga nagkamali ang albularyo sa kanyang hinuha. Huminto ang babae at tumingin kay Elvira. Ganun pa man ay inilagyan naman ng pangontra ng albularyo ang tiyan ng aking asawa, kung kaya't hindi siya nakakaramdam ng sakit hanggat hindi nahahawakan ng mga nilalang ang tiyan niya. Hindi nagtagal mula sa kawalan. Lumabas ang lalaki na siyang nakaharap po kanina, malapit sa may irigasyon. Nang makalabas na ang lalaki ay pinapasok na ni Manong Pirot sa loob si Elvira, habang siya naman ay pasimpleng naupo lamang sa hagdan. At dahil sa normal na tao lamang ang dating ni Manong Pirot, nagtanong pa ang lalaki sa kanya kung sino siya at nasaan ako. "Nasa loob si Mundoy. Inaasikaso yung asawa niya. Medyo hindi maganda yung pakiramdam eh," sagot ni Manong Pirot sa lalaki. Ngumisi ito at nag-usal ng sabulag. Palihim lang naman ang umiti si Manong Pirot dahil yung usal ng sabulag ng lalaki, nakikita niya pa rin yon. Pero nagkunwari pa rin si Manong Pirot na hindi na niya nakikita ang lalaking ito, habang ito naman ay nakangiti pa habang nakaharap sa kanya. Tumutulo na rin ang laway ng lalaki na animoy takam na takam sa kanyang naaamoy sa loob ng tahanan. Pero nang nakahanda na nitong saksakin si Manong Pirot gamit ang matulis at mahaba nitong kuko, laking gulat na lamang ito nang biglang iwinasiwas ni Manong Pirot ang kanyang patalim na naging sanhi para maputol ang kanang braso ng nilalang na yon. Kaagad itong humiyaw at muli niyang sinugod si Manong Pirot gamit ang kanyang kaliwang braso. Pero kagaya ng nangyari sa kanan, muli na namang itong naputol. Habang ako naman ay kaagad ng sinarado ang pintuan, kagaya ng bilin ni Manong Pirot. Manonood na lamang umano kami kung paano niya totodasin ang nilalang. Akmang tatakbo na palayo ang lalaki, nang ang kaliwang paa naman ito ang hinataw ni Manong Pirot ng kanyang patalim. "Ito pa, para tuluyan ka na maging inutil," wika pa ni Manong Pirot noon, habang tinataga naman ang kanang binti nito. Naghuhumiyaw na sa sakit na nararamdaman ng nilalang. Kaagad na sumugod ang babae para sana tulungan ang kanyang asawa. Pero mabilis itong napahinto dahil nag-usal na si Manong Pirot ng mga kataga niya. Hinawakan niyang noon ang babae at tinhipan niya iyon ng kung anong orasyon. Hindi namin alam. Ganun pa man ay bigla na lamang naduwal ang babae. Nagsuka ng nagsuka hanggang sa may inluwa itong laman. Mamula-mula ang isang pirasong laman na yon na animoy humihinga dahil tumitibok-tibok pa. Dali-daling humingi si Manong Pirot ng suka kay tatay na siyang kaagad namang inaabot ni tatay dito. At siguro dala na rin ng taranta ay walang ibang nadampot na suka si tatay, kundi yung suka kung saan binabara ng napakaraming sili, luya at bawang. Kaagad niyang binuhos ang suka sa kapirasong laman na yon. Ang babae ay pilit na hinihila ang lalaking nilalang paalis sa lugar. Hinayaan ito ni Manong Pirot. Samantalang ako naman ay niisip na kung paano kung ipasa ng lalaking aswang ang pagiging aswang niya sa kanyang asawa. Sinugot naman ito ni Manong Pirot nang, "Hindi niya pwedeng gawin yan.
dahil siya mismo ang papatay sa sarili niya at maging sa asawa niya kapag ginawa niyang bagay na to. Kapag nailawa ng asawa niyang kanyang alaga na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, hindi na siya muling maaaring magkaroon ng bagong alaga. Magiging mitsa ito ng buhay niya. Mahabang paliwanag sa amin ni Manong Perot. Sinabi niya rin na babalik na sa payapa ang aming lugar pagdating sa mga nilalang ng dilim. Wala nang mabibiktima sa tuwing dadaan sila sa shortcut, o mas kilala sa tawag sa amin na nawawalang daan. Nagtaka naman ako kay Manong Perot kung bakit tinawag niyang nawawalang daan ang shortcut sa gilid ng kakahuyan. Naintindihan ko lamang ang sinabi niya na hindi lang si Melchor ang biktima ng nilalang sa lugar. May mangilan-ngilan din sa kabilang barangay na parehong dumadaan sa lugar na yon. At ang sabi ng isa niyang ginamot na nakaligtas sa pangbibiktima ng aswang, bigla na lamang nawala ang daan habang naglalakad siya. At nagtataka na lamang siya dahil nang bumalik ang wisyo niya. Nasa baba na siya ng irigasyon. Mabuti na lang at may alam siya sa lihim na karunungan, kahit papano, kung kaya't nagawa niyang malabanan ng hipnotismo at mga panlilin lang umano ng aswang. Dahil sa sinabi na yun ni Manong Perot ay doon pa lamang ako naniniwala na totoo nga pala talaga mga sabi-sabi doon ang tungkol sa nawawalang daan. Sa pagkawala ng mag-asawang aswang sa lugar ay naging panatag na ang loob ko na magtrabaho. Naging maayos din naman ang pagbubuntis at panganganak ni Elvira. Pero ang mag-asawang aswang ay hindi na namin pa nakita. Ganun pa man, ayon sa mga nagagawi sa ika-4 na barangay, sinasabi nila na naroroon ang mag-asawa, namumuhay sa liblib na bahagi. Hindi na lamang yun pinapansin ng mga tao. Kung totoo man ito o hindi, yun ay hindi ko napatunayan pa.